Hello Team Authentic all over the world! Katulad din ba namin kayo na very fascinated sa mga borders? This episode po is for you. Etong nakikita nyo, nandito tayo sa Hong Kong! And konting kembot lang. Eto na, ang makikita nyo ng background na natin ay China! Pero syempre, hindi naman ganun kadali pumunta rito kasi kailangan natin ng permit. Restricted area ito. Samahan niyo po kaming i-explore ang Hong Kong, China close border town na Siatao Kok. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubook po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung KKday naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Hi guys! Good morning! Yes, nandito na tayo sa Hong Kong. And in this episode, ito, ang nagdala sa amin dito ay ang aming curiosity. Hindi ko alam kung kayo kung fascinated din kayo sa mga border. Kami kasi ewan namin, very fascinated kami sa ganun. Yung parang, ano kaya yung nandoon sa other side? Yung nandito ka sa kabilang side, ano kaya nandoon sa kabila? Yung parang ganun. Tapos yung minsan gusto mo mag-crossboarding, pero ito yung maganda kasi hindi tayo makakapag-cross ng border. So kumbaga ano lang tayo, tanaw-tanaw. Tanaw-tanaw lang. Oo, di ba yun yung mas exciting na gusto naming malaman kung ano ba yung itsura ng pinaka-border town ng Hong Kong at saka ng mainland China. Pero syempre, hindi doon madali pumunta guys ha. Kailangan nyo munang kumuha ng permit. So lahat yun i-discuss namin mamaya sa huli para just in case lang gusto nyong pumunta. Pati yung transportation, depende kung saan kayo manggagaling. Kailangan nilang pumunta sa MTR station. Kowloon Station. Oh, punta kayo dun sa Kowloon Tong Station. Lagyan na namin sa ibaba. Kami, dito kami manggagaling sa Prince Edward. So kayo depende kung saan. And then from there, tsaka na namin sa i-discuss yung mga transportation pa isa-isa. Kumbaga step by step. Kasi Baby step. Yes, kasi talagang wala pa talaga kaming nakikitang vlog na nagpunta doon sa border na yun. Kasi dati close yun. So actually hanggang ngayon naman close pa rin siya. Kaya kailangan natin ng permit para pumunta. Pero si Enzo, ayaw munang pumasok ng station kasi May nakita kong siomay dito guys. gusto na muna mag-siomay. Since maaga pa naman, tara mag-breakfast muna tayo. Ito yung Prince Edward MTR Station. And then ito, si Enzo, gusto ka agad mag-siomay. Mag-siomay tayo. Ito guys, 21 HKD. Ang bibili namin ay pork and shrimp dumpling. Yan. Tingnan natin. Ah, very Hong Kong yung ganitong vibe, no? Ito pa yung ibang pagkain nila. Ito na yung ating siomay. Ang ganda ng design ng siomay na. Talagang kitang-kita talaga yung shrimp, no? Nasa ibabaw yung Nasa shrimp, ibabaw guys. talaga. Ang nangyayari, yung shrimp niya, parang naging toppings. Ayan, no? So tara, tikman na natin. Ito yung breakfast natin kasi mahaba-habang biyahe yung gagawin natin. Then nilagyan na namin ng toyo. Ayan. Ay! Ang kunat niya. Ito yung mga masarap na siomay. Siksik na siksik. Mainit. Siksik, no? Sarap. Puro-puro. Turong-puro. Magkano to? 21. 21 Hong Kong dollar. So mga 150, 160, apat na piraso. Grabe ha? Ito yung mga pang-ulam ni. Naghahanap ng chow pan. At syempre, bago kaming water. Yun. Mas mura kasi talaga pagka bibili ka ng water. Sa mga, actually yung maliliit na tindahan, no? Yung mga sari-sari stores. Hanap lang kayo. Sa mga loob-loob, meron siya. Kasi kapag sa 7-Eleven, kumbaga, ang difference niya, 2 HKD or 1 HKD. Magkano rin yun? 15 pesos din yun. Dito na tayo sa MTR station. And then, last time, ang ginamit natin ay Mastercard. Ngayon naman, itatry naman natin ang Visa. Ayan. So, tingnan natin. Ito na guys, yung card na yan, so itatap niya na lang. Ayan. And ayun na siya. Ganun lang siyang kasimple.
This time, ang sasakyan natin ay Green Line. So, dito tayo. Ayan. So, ang gamit lang uli natin ngayon ay Google Map. Ang hashtag natin for today's video ay Welcome back, Google Map. Kasi hindi natin siya nagamit talaga sa Jeju. Ayan. So, ito mukha naman siyang accurate. So, lahat na ipapakita namin sa inyo, guys. Ngayon lang din namin ma-experience. Even the transportation. Kasi wala pa talaga kaming napapanood na pumunta na doon na DIY. Meron din kasi mga group tour. Pero usually, mga locals yung nag-group tour. Ayan na! Dito tayo. Number 3. Ito na yung train natin. So, nandito tayo sa Prince Edward Station and then bababa tayo ng Kowloon Tong. Sa Enzo, super busy kay Google. Para hindi maligaw. Nandito na tayo sa Kowloon Tong. And then lilipat na tayo ng line. Sa Sky Blue Line tayo. Ito, East Rail Line. Papunta naman tayo guys sa Fanling Station. Yes, and then from there, magbabas na lang tayo, di ba? Magbabas tayo ng... Yung bus, ilan? Grabe yung boss. Ilang minutes? 46 minutes. So, ibig sabihin, malayo-layo talaga yung magiging biyahe natin. Dito rin sa Hong Kong, guys, maganda rin kasi may mga lift din naman. Ayan, hanapin nyo lang. Ang maganda rito, marami silang signs na lift. Ayan, tapos doon sa kabila, ayun, no, meron din doon na nakalagay na lift. Ito na siya. Yan. Kaya kung marami kayong dala or hirap kayo sa lakad, mag-lift na lang din kayo. Pero tayo, dito tayo. Mag-escalator lang tayo. Ito, di ba? One thing good about Hong Kong, ang dami talaga nilang mga signboard. Ang daming mga arrows, ganyan. Kaya isa tong Hong Kong sa kahit maraming train systems or lines, hindi siya ganun nakakaligaw. Kasi dahil sa mga signboards at saka sa mga instructions. Ito na, di ba? Pagdating sa dulo, ito na yung pagpipilian ninyo kung saang platform, 2 or 1. Dito tayo sa 1. So, simple lang talaga siya. Susundan lang natin yung mga instruction at saka yung mga signs. Ayan. Meron din ditong lift. Ayan. Ito na kagad yung train. Diba? Ang maganda rito, hindi ka nalalabas mismo ng station. Kumbaga, yung transfer nandoon na mismo. Guys, ganito pala dito. Pagdating dito sa station na to, lilipat pala talaga tayo. Ayan, bababa talaga pala tayo. Sasabihin naman kapag kailangan ng bumaba. Tapos lilipat lang tayo dito sa katapat. Ito. Guys, dito tayo binaba sa Shatin. Tapos, ayun na nga. Waiting na lang tayo ng next train. Sasabihin naman nila na lahat bumaba. As in, walang matitira sa train. Tapos, ito na kagad yung train natin. Ay, grabe. Diba? Kasama namin kayo dito sa journey namin. Kami din. Ngayon pa lang namin ito mapupuntahan. Kaya lahat dinidiscover pa lang. After mga 45 minutes, narating na rin natin ang Fanling Station. So tara, labas lang tayo and then hanapin natin yung sakayan ng bus. Ang laking station niya pala. Grabe. So ngayon, wala. Si Google, iniwanan agad tayo sa ere. Charot. Wala siya ditong exit kung saan tayo. Manguhula na lang kami kasi meron naman ditong mga nakalagay. For example, itong A3,
doon yung mga minibuses. So, pakiramdam namin, doon tayo. So, tara, tuklasin natin. Paglabas naman ng station, meron naman dito nakalagay kung saan exit. A1 and then A3 for minibus stop. Tara na! One ride away na lang tayo sa pupuntahan natin. We are so excited, at the same time may kaunting worry kung makakapasok ba tayo kasi check pa yung permit natin, ganyan. And then syempre, pwede ba dong mag-video? Hindi namin alam. Baka kaya wala pala tayo masyadong napapanood na vlogs kasi bawal pala, 'di ba? Yun pa yung mga tutuklasin natin. So, ayan. So alam na naming mali kami. Dapat pala A2 na exit. Ito yung exit na A2. Kasi pagbaba nyo ng A2 na exit, ito na oh. Ito na yung mga buses. I mean bus stop. Sasakyan natin ay 78K. Mga mini buses na yung mga nandito. So hanapin lang na. Ito, 78K. Ayan! Ito yung pupuntahan natin, oh. Siargao Kok. Ito na siya. Ay, double decker din. Tara. Guys, nakasakay na tayo. Nandito talaga tayo sa pinakauna. So dito tumatanggap pa rin ng credit cards. Actually, hindi ko na-expect na ganito yung sasakyan namin na double decker. Akala ko yung mga lumang minibuses din yung sasakyan namin. Eh ito ang laki. So ibig sabihin, marami rin talagang pumupunta doon. And babae, yung ating driver. Grabe no, ang laki ng bus. Tapos babae yung nagdadrive. At ang maganda doon, nandito tayo sa pinakaunahan. Kaya magsi-city tour ulit tayo. 45 minutes yung magiging biyahe natin, guys. Basta kapag merong mga interesting tayong matadaanan or maganda, ipapakita namin sa inyo. Samahan nyo lang kami sa journey natin. Pasok na tayo. And then marami na ritong polis. Huwag na tayo munang mag-video. Ayan. I-check nila bawat sasakyan na humihinto. So malamang titignan yung mga permits. And we are here. Hindi siya nakakalito kasi sa mismong bus terminal tayo. Dahil dito mismo yung hinto ng bus. Ay! May nagbabalita. Ano ba mga pangyayari? Alam yung medyo, paano ba? Medyo special. Yun na lang siguro. Itong area na to, alam mo ding restricted. Kasi from time to time, merong mga police. Tapos kanina, nung huminto, umakyat yung isang police. Yung sinabi sa inyo, yung hindi na namin iba-vlog. So, tinignan isa-isa yung mga permits nung papasok. So, talagang kailangan talaga may permit siya. And then, yung mga dinaanan namin, going here, parang hindi mo na mararamdamang nasa Hong Kong. Kasi parang hindi na siya congested, as in, ang layo-layo niya na. Tapos biglaan lang bubulaga ka, ang lalaki na naman mga buildings. Biglang from mga bundok, puno, biglang pagpalapit mo lang, ang lalaki na kagad ng buildings makikita. So, ayan, ano bang pinunta natin dito? Siyempre gusto nating ma-feel yung vibe ng nasa may mismong border village. Ito yung itsura ng mga houses dito, guys. Oh. Color coordinated. Halimbawa ito, purple. Purple? Saan yung purple? Purple siya. Tapos, meron naman dito, orange. Oh. Iba-iba. Color coordinated ha. So, tara. Tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng pumunta. Kasi, meron talaga ritong restricted na. Yun na nga sa may mismong border na, patawid ng China. Siyempre gusto natin yung masilip. Papasukin na natin ang tinaguriang Hong Kong, China close border town. Ayan. Actually, community naman talaga siya. Alam niyo yung para kayong pumasok sa sa isa talagang condominium na area. Ganun siya na maraming mga buildings. So, ganun naman yung itsura niya. Ay, oh, may fire station.
May sarili silang fire station. May post office. Pero yun nga, wala masyadong turista. Kami lang talaga. Pero, ang alam ko nga, meron dito mga nagdi-day tour. Pero karamihan, mga Chinese or mga Hong Kong residents lang din. Explore lang natin. Tingnan na naman natin kung saan na naman tayo dadalhin Ating paa. ng mga makakating paa natin at saka pagiging masyado nating chismosa. Hindi. Meron talaga kasi kami fascination pagdating sa mga border. Naku, mukhang malapit na tayo. Pero ingat lang tayo kasi syempre baka mamaya pinapasok na pala natin China. Although for sure may border naman yun. Ay, eto na. Ay, okay. Eto dito hindi na pwedeng pumasok. Eto, meron na ditong bantay. Tama ba? Or let's check. Kasi kung hindi naman na pwede, hindi naman tayo papapasukin. Tara lang. Tignan lang natin. Guys, this is the Chongying Street checkpoint. Nagtanong na tayo, hindi na tayo pwedeng pumasok. Kasi paglabas natin doon or pagpasok natin doon, China na, di ba? I-zoom in natin para at least kahit paano yung camera natin nakapasok man lang ng China. Ito, mga residents sila. Pwede sila maglabas-pasok. Nakakatuwa, di ba? Nagko-cross border sila. And then, zoom in natin para yung camera natin nakapasok na ng China. Charot. Ayan. Uy, China na yung building na yan. Ayan, mainland China na yan. Tapos may nakikita kaming duty free. Ayan, oh. Duty free. Diba? Buti pa tong shots natin, nakarating na ng mainland China. Now, let's explore the area. So, hanap tayo ng mga pwede nating makitang interesting na bagay dito. Diba? Lahat ng klaseng interesting, hanapin natin. Dito talaga grabe, iba na yung vibe. Alam mo, mafe-feel mo naman talagang border siya, pero hindi siya yung busy border. Hindi rin dito dumadaan yung mga kalakalakal. Lakad lang tayo ng lakad. Gusto namin makakita ng mga ng mga view, na makikita natin yung other side. Oo. Ganun lang yung ating pinaka-purpose. Basta hindi tayo dadaan ng border, caring-carry lang yun. Ano ba, parang patay yung lugar dito, no? Aba, paano kasi nasa mga likod tayo? Ay, oo nga pala. Baka nasa likod nga pala kami. So, tara, pakita lang namin sa iyo. Dito tayo dinala ng curiosity natin. Diba? Gusto ko lang kasi namin malaman, ano ba yung buhay kapag ka nasa border ka mismo? And, it is a closed town, guys, ha? Hindi siya basta-basta napapasok. At ngayon, pwede ka ritong pumasok basta may permit ka. But, very limited lang din. Katulad nga ngayon, sa totoo lang, wala nga kaming nakakasabay. Yung kaninang kasabay namin dun sa bus, mga residents pala. So guys, kapag may sumisigaw, nabubokot kami. Kala ko tinatawag tayo. Pinababalik kami. Ayan. Oh, Diyos ko. Yung pala tinatawag, yung nasa likuran namin. Diyos ko, yung pagkakaharap ko talaga, gulat na gulat. Ay, parang may dagat doon. Gusto naming makakita ng dagat. Kasi nga, gusto naming makita yung side ng China. Diba? Apakababaw ba? Dahil sa kagustuhan naming makita lang yung side. Ay, ang ganda naman ng view dito. Ay, oo nga, ang ganda ng view dito. Ito, oh. Ganda ng view. Ay, guys, nakikita nyo ba ito? Pakita namin sa inyo, ito tayo. And then ito, China na to. Mainland China na yan. Ayan, oh. Kakawayan na natin yung mga nasa kabilang side. Tapos, kung makikita nyo, ano tawag dito, Bes? Yung merong kuryente, electric bob wire ba tawag dito? Ayan, oh. May mga kuryente na siya. Ay, naku, yung nasa kaliwa ko, mga polis nakatingin sa meron silang parang headquarters sa taas.
So, ayun. Pakita ba natin? Malamang majulong tayo. O, wag na. Diyos ko, baka makulong pa kami sa pinaggagawa namin. So, ibig sabihin, etong side na to, yung China. Tara, silip pa tayo. Kahanap sa China. Dito tayo napadpad. Ito yung Cape of Shataukok. Ayan. Ito. Hong Kong pa to. May pier. Oo, may pier dito, if ever, papunta ng mga island. Nagagawin din natin soon! Sabi nga namin sa inyo. Kapit lang kayo. Kasi itong Hong Kong series natin, talagang pupunta tayo sa mga hindi masyadong puntahin ng mga turista. Nandito na tayo sa pinaka-stone na to. Or ito yung pinaka-marker. At meron diyang plaque na nakasulat kasi nung nag-inspection daw dito yung Minister of the Qing Dynasty, nakita niya tong napaka-picturesque na lugar na ito. And then, nakita niya na dito sumisikat yung araw. Kaya yung word na shataw, doon siya nanggaling. The sun rises from the beach. And then, yung parang hindi namin alam kung anino ba or shadow or hugis nung buwan, nakita niya rin habang nagsa-sunrise. So, yun naman yung cook. Kaya yung kabuuan niya, pinangalan siyang Shataw Cook. So, parang ganun siya. So, siguro nga, di ba ganun naman, yung kapag ka nagsa-sunrise, meron pang naiiwan na kahit papaanong moon. So, ayun siya. And then, nandito pa rin. Di ba? Wala lang. Na-fascinate lang kami sa ganitong setup. Tapos wala talagang katao-tao, guys. Diyos ko. Today is Monday. Walang tao. So, di ba? Ito yung fascinating dyan. Interesting. Hong Kong. Ito nakikita yung buildings. And then, China. Di ba? Abot na daw natin yung China. Oh, nasa kayo mga high-rise building ng Shenzhen. Yun din yung gusto naming makita eh. Diba? Pumunta talaga dito for that. From other side, nakatingin sila sa atin. Try natin makipagkawayan tayo sa kanila. Nakakatawa, no? Ang lapit-lapit. Siguro mga ano lang to, 30 steps. And yet, sila nandun sila sa kabila, tapos tayo nandito. Makikipagkawayan tayo. Nahiya ako. Kakawayan ko sana sila. Nahiya ako. Try natin kumaway. Wala kumakaway sa atin. Hello! Wala kumakaway sa atin. Ayun, kinakawayan tayo. Di ba? Nakakatuwa. Magkabila tayo. Oh. Nandun sila sa may China na side, tapos tayo nandito. Di ba? Nakakaaliw. Grabe, ang tahimik talaga dito. Ayan. Grabe, nilagyan pa nila ng ganito. Para nga naman masarap tumambay. But the problem is, walang nakatambay. Tayo lang. Ay, ito yung pinaka-pier. Shataukok Public Pier. Ay, pwede ka rito mag-stamp. Ayan o. O, di ba? Pwede ka rito mag-stamp. And then, from afar, ay, parang ano to? Ano ba yan? Bangka ba yan as in fishing boat? Parang mga restaurants. Ano ba yan? Floating restaurants. Ayan. Ito, from afar, ano ba to? Floating restaurants ba to? Sa susunod nating mga vlogs, pupunta tayo sa isa sa mga islands ng Hong Kong. Guys, lumalakad tayo dito sa may pinaka-pier. And then, pati nga pala dagat, guys, of course, hinarangan. Di ba? Kasi hinarangan talaga nila para walang makakross. Yan. So kapag ka tumalon ka dito at lumagpas ka dyan sa mga container na yan, bang, bang! Oh. Sarado din siya, ganda niya sa dulo. Aliw dito guys, so, diba? Ito yung pinaka-pantalan. Tapos naglagay sila ng mga ganito, mga upuan. Diba? Ano to, para ma-enjoy yung view. Ayan, naglagay sila ng mga upuan dyan. Dito. Sarap din ng hangin. Lalakad lang tayo.
Nandito tayo sa pinaka border town. Mamaya pasok tayo dun sa loob. Na-excite lang talaga kami kaagad tignan yung China. Guys, dito pa lang makikita nyo na yung pagkakaiba. Ito yung Hong Kong side. Mabundok pa siya. Ito. Tapos, hindi masyadong matataas yung buildings sa part na to. And then, makikita nyo kaagad yung pagkakaiba. Ito naman, yung China na side. Walang sinayang. Talagang lahat puro buildings ang makikita ninyo. And then, ang tataas ng mga buildings. So, yun yung pagkakaiba nila. Kaya rito from afar, makikita mo kaagad yung difference. Guys, nandito na tayo sa dulo. And then, ito na yung pinakamalaking view ng China na makikita natin. Pagdating dito, ito na yung magiging pinaka-view natin. Oh my gosh, this is China. Ang arte. Eh, natatanaw lang naman yung China. Di naman nakapasok. Ayan o. Ito na, yung mainland China. Ayan. Yan. So, lahat na nakikita nating buildings dito, China na to. Ang taas ng buildings din nila. No? Nasa border yan, guys. Ha? So, ngayon naman, tara na, punta na tayo sa markets or restaurants na mga makikita natin dito para mas ma-feel natin yung vibe pa niya. Guys, ito na yung border. Daming CCTV, of course. Etong wall na to, ito nga Hong Kong. Tapos yung wall na yan, China. Ang taray, di ba? Naglalakad tayo sa wall na siya. Ay, sa kanila to. China na. Oo, sa China na to. Oh. Akala ko church. Church ba to? Oo. Pero nakalagay castle. Guys, ayan. China na to. Oo, castle siya. Guys, China na to. Yun sa kabilang wall na yan. Nakakaaliw. Diba? Ayan, yung mga buildings na nakikita natin na yun. China. Ay, naku, may CCTV, lagert. Ay, ka na nga. Diyos ko, shock naman ako bigla. Baka sa sobrang curiosity natin, mapahamak pa tayo. Guys, ang daming tao dun sa kabilang side. Mas maraming tourist doon. Ayan, yung mga nasa itaas. Tapos ito, makikita nyo, kasi ayan, ayan, yung mga dumadaan na yan, nasa kabilang side na yan. Ito kasi yung wall. Tapos may another wall doon. Ang dami doong dumadaan. From time to time, may sumisilip din. Yun, nasisilip na natin yung China. Ayun o. Ano ba yun? Milk tea. Ayan, bilihan yata ng milk tea. Ayan. Nakakatawa. Para tayong nasa labas ng bakuran nila. Diba? Ayan, may mga dadaan na sa China side. Pero tignan natin. Nakakaaliw. Diba? Ayan na. Ay, nawala na sila. Lumiko yata. Ayan, ayan. Mga nasa China side sila. Actually, yun yung mas nakaka-curious di ba? Kasi for example, yung border ng Laos at saka ng Thailand halimbawa or ng Cambodia, nakaka-curious tayo. Pero, pwede natin siyang pasukin. Napapasok natin siya. Ito yung nakaka-curious kasi guys, nasa ano lang tayo? Nasa wall. Ang laki-laki nung harang. I mean, may harang talaga. So, hindi natin sila mapasok. Nakikita lang natin sila. Tanaw-tanaw lang. Oo, tanaw-tanaw lang. Tara guys, pasok tayo sa Shunping Street. Tingnan natin mga kaganapan dito. Pero to be honest, parang wala din. Ayan. Tindahan lang siya. Ano kayo mga product dito? May Colgate. Ayan. Actually, mababait yung mga Hong Kong police. Kapag ka nakasalubong mo sila, pag binati mo sila, kakaway din. Or I mean, mag-hide din. Ay, tara, gusto nyo nang kumain, guys? Or sa Enzo, gusto nang kumain. Gusto mo nang kumain, bes? Ito kasi meron dito ng tindahan. Ito, yeah.
Very authentic yung dating niya. And then, eto na uli yun guys. Nandito na uli tayo sa labas. Ayan. So, sobrang liit niya lang. As in, ayun nga. Para lang siyang nasa loob ng subdivision. Ganun lang yung dating niya. And then, may mga restaurants nga actually, pero mga sarado. Tara, baka this time, baka hanap tayo ng makakainan natin. Pero may bangko dito guys ha. Eto, may bangko. Bank of China. Ayan. Tapos, ito, mga kainan to. Meron dito mga restaurants. Tingnan natin kung ano din, tourist trap. Tourist trap talaga. Tingnan natin kung medyo murang-mura. Or mas mahal dito. Ayan, may makita kayong mga sundalo lagi. So, tingnan natin dito. Ay, wala na namang translation. Tayo ulit magta-translate. Ay, pero mura-mura mga 38 lang. Besang mura nito, picture na to. Dito tayo. Parang gusto kong mag-fried rice. Kainan din to. Tapos, ay, mga tinapay. Cakes. And then, eto meron din ditong supermarket. Itong welcome. So, ayan na yun. Ito na yung may ikot natin. And then the rest, puro residential na. Yung parang mga condos. Na colorful. Ito pa, picture-picture lang muna tayo. Yun lang muna. Ayan! Hi. Ano das ba? Gusto ko yung may rice. Ito, rice. Kung ano yung may rice, yun yung kakainin namin. Parang ang sarap din naman itong noodles na to. Parang makalaki noodles naman yung dating nito. So tara, dito na tayo. Pasok tayo dito. Guys, ito na yung food natin. Ito na yung pinili natin kasi nga iba na naman yung translation. Ito yung pinili natin para mas safe. Meron ditong gulay, kasi yung pinaka-pork, tapos egg. Yung egg niya guys, para siyang itlog na maalat. Itlog na maalat nga siya. Ang sarap ng combination ng itlog na maalat, pati ng pork. Sarap. And syempre, dahil Pinoy tayo, pansit canton, hindi miguling to guys. Tapos na tayong kumain. And then ito guys, so may 7-Eleven din. Ayun nga siya. Para nga lang siya talagang subdivision. Paulit-ulit daw kami. Ay, may primary school nga, Oh, school yan. Punta pa tayo rito sa kabilang side. Baka meron pa kaming mamiss. Sa lahat nitong lugar, baka meron pa kaming mamiss. Kaya tara, lakad lang tayo. Diyos ko. Park din to, pero wala ring tao. Ayan. Wala ring tao. So, ayan. Relax lang muna tayo dito, guys. Ayan, makikita nyo. Ayan yung mga nagdi-day tour. Tapos, puro sila mga locals or Chinese. Pasensya naman na. Hindi na namin alam. Kasi hindi na namin maintindihan yung language nila. So, ito na yung vibe dito. Para lang kami nakatambay sa part ng subdivision. So, this is it! Ano ba yung naging ganap namin dito? Wale, basta ang goal lang naman namin dito, makita lang namin yung pinaka-border town ng China at saka ng Hong Kong. So, ito naman, nagawa naman natin yung goal natin, pero wala naman ditong ganap. So, yun lang, kaibahan lang talaga dito. Yun, may makikita ka katulad nga ngayon. From time to time, may mga pulis na dumadaan, ganyan. Pero hindi ito yung border na magulo. Actually, ito sa pinakatahimik. Relax na border to. Parang yung mga locals, pwede silang magpabalik-balik, ganyan. Tapos, meron din namang nasa kabilang side, hindi rin naman dito makalabas, nakikipagkawayan pa tayo kanina. So, gusto na sana namin makita yung vibe dito. Kasi iniisip ko, baka katulad dito ng mga borders, halimbawa, di ba, yung Cambodia at saka sa Laos or sa Thailand, kumbaga mixed culture, dito wali. Para ka lang talagang nasa loob lang sila ng subdivision. So, ganun lang talaga yung makikita talaga natin. So, ina-advise ba namin pumunta kayo rito? Hindi. Anong gagawin nyo dito? Unless,
katulad din namin talaga kayo na yun yung enthusiasm ninyo, yung talaga sa mga border. Yan yun na kami, nakukontento na kami na hindi naman from afar, ano nga ang lapit-lapit na tinatanaw namin yung nasa kabilang side, yung China side. So, okay na kami doon. Pero kayo lalo na kung limited lang yung time nyo, huwag nyo itong isama, hayaan nyo nang ipinakita na lang namin sa inyo. Para just in case, malay nyo, nare-research nyo pala to, tapos gusto nyo pumunta. O kami na ngayon ang magsasabi na hindi siya worth it kung limited lang yung time ninyo. Pero kung marami naman kayong time, go for it. Of course, iba pa rin yung meron kang goal, tapos meron kang fascination, Oo. tapos nakuha mo yung goal mo and then yung fascination mo na satisfied. So super simple lang naman talagang pumunta dito. Sundin nyo lang yung mga instructions na binigay namin and then pabalik, same lang din. Yun ulit yung gagawin natin. So guys, ito yung itsura ng permit niya. Ang tawag sa kanya ay closed area permit. So simple lang naman siya. Yung mga nandito lang naman na details, yung pangalan ninyo, yung passport number, tapos kung under travel agency ba kayo, kung group ba kayo, or individual tourist, and then yung validity. Dito dapat very specific kayo sa date kung kailan kayo pupunta. Pero yung time okay lang, basta nakalagay doon between 7 a.m. to 9 p.m. kayo pumunta. And then, ito yung pinaka-link, ilalagay na lang namin sa ibaba kapag gusto ninyong kumuha or mag-register. Yan, marami pa tayong Hong Kong travel vlogs na pagsasamahan. Kaya stay tuned lang kayo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah.